2026, matapos ang mga araw ng matinding tensyon, pumayag ang Amerika at Iran sa isang 15-day ceasefire pinamamagitan ng Pakistan. 15 days lang ito. Hindi kapayapaan, hindi kasunduan, isang ceasefire na may expiration date at ang time ay tumatakbo na. At ang unang pagkakataon na yon, sinayang ng Iran. Nag-demand ang Amerika ng 20-year freeze sa lahat ng uranium enrichment kasama ang physical na pag-alis ng lahat ng enriched material mula sa Iran soil. Ang sagot ng Iran, kailangan muna ng bayad. Alisin muna ang blockade. Pagkatapos lang pag-usapan ng nuclear issue. Two sides, parehong hindi gumalaw. Nabigo ang talks at nasira ang sitwasyon. At doon nagsimula ang tunay na pressure. Noong April 13, 2026, opisyal na inilunsad ni President Trump ang naval blockade ng Gulf of Oman. Isang physical na harang sa lahat ng tanker na papasok o lalabas ng Iran ports. Hindi ito katulad ng sanctions na kayang i-bypass ng Iran gamit ang shadow fleets. Ito ay bakal sa tubig. At sa loob ng less than 24 hours, halos tumigil ang paglabas ng oil exports ng Iran. Isipin mo ang epekto nito. Ang oil exports ang pangunahing pinagkukunan ng hard currency ng Iran. Sa isang gabing yon, biglang bumagsak ang daloy ng kita at nahirapan ang paglabas ng mga tanker. At ang inflation sa Iran ay patuloy na tumataas habang bumabagsak ang halaga ng currency ng Iran. Ang economic pressure ay nagsimula ng humigpit at mabilis. Pero hindi lang panlabas na pressure ang kinakaharap ng Iranian regime. Ang pinakamapanganib na banta ay nanggagaling sa loob. Ulat mula sa loob ng Iran, isa sa pinakamalaking automotive mega holding sa bansa ay nagpaalis ng malaking bahagi ng kanilang manggagawa. Hindi lang ito mga ordinaryong laborers. Kasama rito ang mga espesyalista, managers, at middle-class workers, ang backbone ng Iran economy. At ito ang pinaka-interesanting bahagi. Para sa Iranian regime, ang galit ng sariling mamamayan ay mas kinakatakutan kaysa sa mga bomba ng Amerika. Kapag nawala ng trabaho ang middle class, kapag wala ng makain ang pamilya dahil sa hyperinflation, ang posibilidad ng internal na revolusyon ay nagiging mas totoong banta kaysa sa kahit anong missile mula sa labas. Kaya ngayon, ang Iran ay napilitang bumalik sa negotiating table. At dito, pumapasok ang Friday na ito. April 17, 2026, ang mga mediator mula sa Pakistan, Turkey at Egypt ay nagtatrabaho ng husto para maibalik ang dalawang panig sa usapan. Si President Trump mismo ay nagbigay ng signal. Sinabi niya na may mangyayari over the next 2 days. Ang venue, Islamabad pa rin ang pangunahin dahil si Pakistan Army Chief Asim Munir ay isa sa mga pangunahing taong ginagamit bilang middleman ng dalawang panig. Bakit Friday ang lahat ng pressure? Dahil ang 15-day ceasefire ay mag-e-expire sa mga susunod na araw matapos ang 2 linggong ceasefire. Kung walang kasunduan bago yon, malinaw ang babala ng Amerika. Ang blockade ay magiging extensive attacks, direktang atake sa Iran energy infrastructure at nuclear sites. Friday ang last exit. Pagkatapos noon, ang susunod na pintuan ay humahantong sa gera. Kaya nga hindi madaling mag-sign ang Iran. Tingnan natin kung bakit. Ang Amerika sa pamumuno ni VP J.D. Vance ay nag-demand ng 3 bagay at lahat ay masakit para sa Iran. Una, isang 20-year moratorium sa lahat ng uranium enrichment. 2 dekada, wala, zero. Pangalawa,
physical na pag-aalis ng lahat ng enriched material mula sa Iran soil. Pangatlo, pagbabawas ng kontrol ng Iran sa daloy ng Strait of Hormuz, ang estratehikong armas na pinakamataas ang halaga para sa Tehran. At ang Iran, hindi sila papayag ng ganoon kadali. Ang kanilang posisyon, simple. Kailangan muna ng bayad. Alisin muna ang blockade. Pagkatapos lang pag-usapan ng kahit ano. Pero narito ang twist, dahil sa economic collapse na nangyayari ngayon sa loob ng Iran, may ulat na ang Tehran ay nagsisimula ng umatras. Ang 20-year demand na dati ay hindi nila agad tinanggap, ngayon ay pinag-iisipan na. Dahil ang gutom na ekonomiya ay mas malakas kaysa sa kahit anong prinsipyo. Kaya ngayon, dalawang posibleng ending ang naghihintay sa atin. Scenario A, pumirma ang Iran ngayong Friday. Kung mangyari ito, ang blockade ay maaangat agad. Ang mga tanker ay makakabalik sa normal na ruta. Ang oil exports ng Iran ay muling magsisimula. Para sa mundo, ang presyo ng krudo ay bababa. Para sa Pilipinas, ang pressure sa ating energy supply ay magre-relax. Mukha itong magandang balita. Pero may malaking pero dito. Ang pero na yon, ito ang pattern ng Iran sa kasaysayan. Noong 2003, pumayag ang Iran na itigil ang enrichment sa ilalim ng European pressure. Muling sinimulan nila ito pagkatapos. Noong 2015, pinirmahan ng Iran ang JCPOA deal. Patuloy na may iniulat na access issues ang IAEA sa mga nuclear sites. Para sa Iranian regime, ang signed agreement ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang tactical maneuver para mabigyan ng oras ang sarili at maalis ang immediate na banta. At ang pinakamalaking alalahanin ng Amerika at Israel ngayon, hindi ang mga declared nuclear sites tulad ng Natanz na tinamaan na sa mga naunang strike. Ang tunay na banta ay ang mga undeclared sites, ang mga deep mountain facilities na hindi pa na-map ng intelligence. Ang Amerika ay nag-demand ng anytime, anywhere inspections bilang bahagi ng deal. Ang Iran ay tawag doon legalized espionage. At doon muli nagiging komplikado ang lahat. Scenario B, hindi pumirma ang Iran bago matapos ang kasalukuyang ceasefire. Kung mangyari ito, malinaw ang sinabi ng Amerika. Ang blockade ay magiging extensive attacks sa Iran energy at nuclear infrastructure. Pinag-uusapan dito ang mga refinery, power grids at nuclear processing sites. Para sa rehiyon, ito ay magbubukas ng isang bagong antas ng gera na hindi pa nakikita sa Middle East sa loob ng maraming dekada. At para sa atin dito sa Pilipinas, hindi tayo immune sa mangyayari sa 6 days na ito. Tandaan, malaking bahagi ng oil supply ng Pilipinas ay nagmumula sa Middle East at dumadaan sa Strait of Hormuz. Kung mag-escalate ang gera at matagal pang masara ang strait, ang presyo ng gasolina, kuryente at pagkain dito ay aakyat ng mabilis. Ang desisyon na magaganap sa Islamabad ngayong Friday ay magkakaroon ng direktang epekto sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. 6 days na lang, pipirma ba ang Iran at sisimula ng isa pang cycle ng sign and break na napatunayan na nila sa kasaysayan? O mabibigo ang talks at magsisimula ang isang malawakang military escalation sa Middle East? Ang sagot, malalaman natin sa loob ng 6 days. Ang susunod na mangyayari, hindi na natin kontrolado. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.